General Alex Paul Monteagudo, dating Director General ng National Intelligence Coordinating Agency at Executive Committee ng NTF-ELCAC during the time of Tatay Digong. Magandang hapon sa inyong lahat. Pinakilala na ako, no? Dating Director General ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Andito ako para ipakita ang aking personal na suporta sa ating adhikain, sa ating ginagawa ngayon. Alam nyo, March 10, ngayon, 365 days ago, kasama ko si PRRD sa Hong Kong. At doon kami nag-spend ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya. Hindi ako kasama sa kanyang pamilya, but nandun ako dahil merong kita si PRRD, si President Duterte sa mga OFW sa Hong Kong. During the campaign in 2016, I was with PRRD sa security group niya. And so, even after hindi na siya presidente, we still provided him support. At ako, personally, volunteered to go with him sa Hong Kong para maiayos ang security doon sa affair sa Hong Kong. So 365 days ago, I recall, napapag-usapan namin ni PRRD yung arrest warrant niya sa ICC. No? At sa gabing ng March 10, bago kami lumipad pabalik sa Pilipinas, pinag-usapan uli namin yon. And binrief namin siya sa information, sa mga possible consequences. And we made a lot of mga suggestion, no? Para maiwasan sana. Pero at the end of all the discussions, nag-decide siya, sabi niya, tuloy tayo, harapin ko yan. And yun na nga, lumipad kami on the 11th, madaling araw. And I recall sitting with him sa airport check-in. Sabi ko sa kanya, Sir, minsan tawagin ko siyang mayor no? Mayor. Gusto yan yun eh. Sabi ko sa kanya, malapit ng birthday mo. Mag-80 years old ka na, sir. Napaka-blessed mo na. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Alex, totoo yan. I cannot ask anything more. Okay na ako, sabi niya. Whatever happens. Sabi niya. At any rate, nangyari na yung nangyari, no? Kasi nag-decide siya sa pagkaintindi ko during our discussions. May lawyer kaming kasama, si Attorney Medialdea nung sa Hong Kong. So, may binigay na instructions. I was convinced na si PRRD was convinced that the law sa Pilipinas would prevail, would be followed with yung procedure, no? Na he will be protected by our laws, hindi yung order lang ng ICC. Unfortunately, iba ang ginawa ng BBM administration at yung paglipad sa kanya on that same day ng 11th of March, hindi namin talaga yon nakita, no? Kasi secret yung kanilang preparation, no? But ito lang ang matandaan ko kay PRRD, no? Binanggit ito ni Ka Eric
na sa NTF-ELCAC, he was really fully committed and he led the task force para tapusin ang problema ng CPP, NPA, NDF na nasa mahigit 50 taon na. No? So committed siya doon. Kaya naging successful. Si PRRD, pag committed siya at binigay niya yung kanyang salita, ay talagang gagawin niya. So ginawa niya yon. At ganun din sa kanyang mga desisyon. Nung sinabi niyang umuwi na tayo, sabi niya, and I will face it, umuwi siya. Kaya lang, grabe ang pagtrato sa kanya, no, ng administration ni BBM. And ayokong humaba na masyado ang aking pananalita, no. Ito lang matandaan ko talaga. Kasi ako ang huling, ako ang kasama niya, nahuli niya na nakaakyat doon sa eroplano. Ako lang nakaakyat pala. Dahil si Bingbong, si Sec Medialdea, umakyat para sumama. Nagsabi ako na sasama, hindi ako pinayagan. So, nagpaalam ako na umakyat. Kasi nung nandun pa kami sa base sa Air Force, may isang nag-usap sila kinausap niya si Torre at sinabi niya, General Torre, pwede ba bago tayo lahat ng gagawin mag-pray muna tayo? Sabi naman ni General Torre, yes sir. Marunong ka ba mag-pray? Sabi ni Presidente. Sabi niya, yes sir. Kasi bago kumain niya tayo kaso iba naman ang ginawa ni Torre. Hindi siya nag-pray kung ano-ano na napunta sa usapan. Kaya nung bago umalis ang eroplano, naalala ko yon, nakiusap ako makaakyat sa eroplano. At sinabihan ko sa Presidente, mag-pray kami bago siya umalis. So nakapag-pray kami, pagkatapos kaming mag-pray, ang sinabi niya sa akin, don't worry, Alex, I'll be okay. Yun lang sinabi niya. Siya kasi ang puso niya palaging hindi sa kanya, he doesn't care about what happens to him, but he always cares about other people. So inassure niya na wag kayong I'll be okay, sabi niya. Huwag kayong mag-alala. So andito ako dahil ito nga, 1 year ago, he was our beloved President, si Rodrigo Roa Duterte, was really treated like a criminal kahit hindi pa siya convicted, no? Napakasama ng treatment sa kanya. Mabuti na lang nakuna natin ng mga pictures at videos, the document kung paano siya binastos ng administration na to. At ngayon, 1 year ago, ito yung isa sa mga bagay na gusto kong maalala natin, na ito ang isa sa pinakamasamang ginawa ng administration na to kay PRRD. Dagdag lang ako, no? Nangyari kasi ito dahil talagang galing ako sa intelligence, palagi nilang kinikwento at pinifeed kay BBM na si PRRD ang maglo-launch ng kudeta, maglo-launch ng revolusyon at i-overthrow si PRRD, at kasama kami doon. Yun ang palagi niyang kwento, despite the fact na ang totoo niyan, maraming pumupunta kay PRRD na kinakausap siya na siya ang mamuno ng isang coup, pero ayaw niya. Ayaw niya. Sabi niya, hindi maganda ang ganong paraan na magpalit ng leader. Let's give BBM a chance to prove himself. At the early stages pa lang yon. Unfortunately, may mga nangyari
nagtayo ng Maharlika funds, convert na, binenta yung dollar na reserve natin, ginalaw ang pera ng bayan, at sabi niya hindi na siya pwedeng tumahimik. And worst of all, they started attacking Inday, VP Inday. At sabi niya, I remember that clearly, sabi niya, as a father, I have to protect my daughter and I have to do something. So he started speaking out against the administration's corruption. Siguro, plus yung mga additional information na disinformation na dinideceive yung si BBM, kung ano-ano mga kwento nila, meron pang assassination, may mga pangalan pa ng mga officers na kasama namin dati na sila daw ang gagawa ng assassination kay BBM, etc. Mga outrageous stories, no? Nagaling sa intelligence kuno nila. Si PRRD mismo ayaw. Sabi niya, ayaw ko kasi ang makikinabang ang anak ko kung matatanggal si BBM. So yun yung maalala ko. Talagang, ano siya, he still respected the president. But he was vocal kasi nga, abusado. At grabe ang pagnanakaw. At siguro, ginawa nila yung rason na talagang dapat man-neutralize siya, mawala. Kaya lang ngayon, lalo namang lumalakas ang mga supporters ni PRRD. At ako nandito para ipakita rin na nakikiisa ako sa inyong lahat. Kaming mga taga-Davao, kasi taga-Davao ako, nag-meeting din, ay nakikisa sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipino, ang sambayan ng Pilipino. Honoring and giving solidarity prayer to former President Duterte. By the way, may responses pa po and we're very glad nakasama natin ngayon maliban kay dating Secretary Jing Paras, ang isa sa naging tatay naming mga dating rebelde upang kami bumalik at magtiwala kasama kay Tatay Digong at mabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ipinagmamalaki namin na makasama sa hapong ito ang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency for 6 years. Very humble but dedicated and focused officer under sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Walang iba kundi si retired Major General NICA Director General Alex Paul Monteagudo. Nandito po sa harap, former Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. We would like to request kay Pastor Joe, nandito na ba? Everybody please, let us share this moment of silence. And in meditation and deep faith of solidarity, let us give this prayer to be led by Pastor Joe for this para kay Tatay Digong. Itaas po natin ang ating mga kamay. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for bringing us here in this wonderful day to each one of us, bringing unity in the nation Philippines. And thank you for the life of Tatay Digong, that for his administration, bringing good leadership, excellent leadership. Maraming mga nakabenepisyo dito. At sa ngayon, Panginoon, as we are remembering of what you have done into his life and what the situation he is facing today, Father, let your will be done and let justice will expose in this country. We are united in praying today for his life to be a role model of every leader. Father, we praise you that this is the time that all the organization, the community, we are united in praying that the leadership
of our former president. O God, magiging may tuloy po ng aming Vice Presidente ngayon the legacy of the leader, the father of this nation. Father, let this government be changed. From this day and onward, our prayer is to bless this country, Philippines. We love this country so much. And all churches today, organizations, sectors, we are praying together. I pray good health, strength to the life of Tatay Digong. Nakita po namin, Panginoong Hesus, paano niya ginagampanan ang kanyang trabaho. At marami pong mga nakabenepisyo sa pamamagitan ng kanyang liderato. At sa panahong ito, at magpakailan pa man, we pray that this nation, you will remember this. And we pray that Duterte family, we pray that you will use them as a living example, a role model in our society today. We pray together in unity in Jesus' mighty name. Amen. Please remain standing. Samahan niyo po si Ka Eric na awitin po natin ang paboritong awitin niya ni Tatay Digong. Pag may mga gathering, gustong-gusto niyang pakinggan ang Pilipinas kong mahal. Because he loves so much the Philippines, he loves so much the Filipino people, na tinanggap na niya ang mapait na sinapit niya sa mabangis na administrasyong pumalit sa kanya. At tayo ay nagbibigay parangal sa kanya. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Magtatagumpay ang sambayanang Pilipino. Samahan niyo si Ka Eric. Lumalakas, lumalawak, lumalaban. Lumalakas, lumalawak, lumalaban para kay Tatay Digong, kay Inday Sara at sa bansang Pilipinas. You may take your seats. We will have a short message with the indulgence of Attorney Manny Luna and Councilor Tatay Rani Ludovica. Haligi po ito na programa, never been done before in any administration, na hinarap so effectively and decisively ang 50 years mahigit na salot ng komunistang terorismo sa Pilipinas. It only took Rodrigo Duterte to take the line and take the bull by its horn, so to speak, ang pagbubuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ligasiya ng tapang at malasakit ng isang Rodrigo Duterte, a reaction from